Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ang ating natatag na sandigan sa mundong puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay tinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos. Kabanata 3, talatang 10 hanggang 14. Ito ang sinasabi. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, na Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyo ng may mapagpakumbabang puso at taos-pusong pasasalamat. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at sa kaligtasang aming tinanggap
sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Panginoon, tulad ni Apostol Pablo, na aming hangarin na higit kang makilala. Naway hindi lamang kami magkaroon ng kaalaman tungkol sa iyo, kundi maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo kami ng lakas upang manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok at pananampalatayang hindi matitinag sa anumang hamon. Ama, patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami ay natigil dahil sa aming mga pagkakamali, sa aming takot at pagdududa. Tulungan mo kaming iwan ang mga bagay na nasa likuran at huwag hayaang ang aming nakaraan ang humadlang sa layuning inilaan mo para sa amin. Turuan mo kami tumingin sa unahan, nagtitiwala sa iyong mga pangako at sa iyong perpektong plano. Bigyan mo kami ng pusong porsigidong magpatuloy sa takbuhin ng pananampalataya. Sa bawat araw, gabayan mo kaming upang mamuhay ng may kabanalan, katapatan at pag-ibig. Naway ang aming mga salita, desisyon at gawa ay maging kalugod-lugod sa iyo at magbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Idinalangin din namin ang aming mga pamilya, ang aming simbahan, at ang lahat ng iyong mga lingkod. Palakasin mo ang bawat pastor, leader, manggagawa, at mananampalataya upang hindi sila mapagod sa paglilingkod. Pagkaisahin mo kami sa pag-ibig at sa isang layunin, ang ipahayag si Kristo at dalhin ang marami sa iyong kaharian. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming mamuhay na ang aming mga mata ay nakatuon kay Jesucristo, ang may akda at tagapagpasakdal ng aming pananampalataya. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagawa naming mga pagkakasala. Naway matapos namin ang takbuhin, ipinagkatiwala mo sa amin ng may katapatan hanggang sa aming matanggap ang gantimbalang makalangit sa iyong inihanda para sa lahat ng nanatiling tapat sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming idadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ayan, magandang Biyernes ng umaga, mga kasolidra. Biyernes na naman, ano? Ang bilis ng panahon. No? Ang bilis ng panahon. Tapos na ang isang buwan ng July. Kasi July 31 na. Bukas ay Agosto na. Napakabilis. Tapos September na. Ber na, pagdating ng Ber, malapit na ang Christmas. Kaya, mga kapatid, mga kasolidra, pasalamatan natin ang Panginoon dahil tayo ay binigyan ng lakas, binigyan ng buhay hanggang sa katapusan ng mundo. Mga kapatid, mga kasolidra, ang ating pagbubulayan ay may pamagat na ang patuloy na paghangad na makilala si Kristo. Ang Pilipos 3:10 hanggang 14 ay isa sa mga pinakamasidhing pagpapahayag ng puso ni Apostol Pablo. Sa mga talatang ito, makikita natin ang kanyang malalim na pag-ibig kay Jesucristo at ang kanyang matibay na hangaring ipagpatuloy ang buhay ng pananampalataya. Sa kabila ng kanyang maraming nagawa bilang apostol, hindi niya itinuturing na ang kanyang sarili na ganap o tapos na ang kanyang espiritual na paglalakbay. Sa halip, ipinakita niya ang isang pusong laging naghahangad
na mas makilala ang Panginoon at masunod ang kanyang kalooban. Nakakatawang pag-isipan na si Apostol Pablo na nakapagtatag ng maraming iglesia, nakapaglakbay sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang Ebanghelyo at makaranas ng maraming himala at paghihirap, ay nagsasabi pa rin na ang nais ko ay makilala si Kristo. Mga kasolidra, ipinakikita nito na ang pagkilala kay Jesus ay hindi natatapos sa araw ng ating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ay isang panghabang buhay na panglalakbay. Habang tayo ay lumalakad kasama niya, lalo nating natutuklasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan, at ang kanyang kapangyarihan at biyaya. Sa ating panahon, mga kasolidra, madalas nating inuuna ang mga maraming bagay. Abala tayo sa paghahanap ng magandang trabaho, pagtataguyod ng pamilya, pag-aaral, negosyo, o personal na mga pangarap. Hindi masama ang mga ito, mga kasolidra. Hindi masama. Ngunit may panganib, no? May panganib na ang mga ito ang maging sentro ng ating buhay. Ang tanong ay, si Kristo pa rin ba ang pinakamahalagang hangarin ng ating puso? Kapag siya ang sentro ng ating buhay, mga kasolidra, ang lahat ng iba, pang-aspeto ng ating pamumuhay, ay magkakaroon ng tamang direksyon at tunay na kabuluhan. Sinabi rin ni Apostol Pablo na nais niyang maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang tungkol sa himala o pambihirang karanasan. Ito ang kapangyarihang nagbibigay ng bagong buhay sa isang taong dating alipin ng kasalanan. So ito ang kapangyarihang nagpapatawad, kapangyarihang nagpapalakas, nagpapagaling ng sugatang puso, at nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Mga kasolidra, sa bawat pagkakataong pinipili nating magpatawad sa halip na magkimkim ng galit, magmahal sa halip na magtanim ng puot, at magtiwala sa Diyos sa halip na mawalan ng pag-asa, nararanasan natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kasama rin sa hangarin ni Apostol Pablo ang pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Ito ay isang katotohanang mahirap tanggapin, sapagkat likas sa tao ang umiwas, no? Likas sa tao ang umiwas sa sakit at pagsubok. Ngunit mga kasolidra, ipinapaalala ng salita ng Diyos na ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi lamang pagtanggap sa mga pagpapala, paghihirap. Kapag inialay natin ang Diyos, ay maaari nating maging daan upang lalong tumibay ang ating pananampalataya at maghihigit na katulad ni Kristo ang ating pagkatao. So ang ating mga paghihirap, mga kapatid, kapag inialay natin sa Diyos, ay maaaring maging daan
lalong tumibay. Diba? Napakagandang rin ang pagpapakumbabang ipinapakita ni Apostol Pablo sa talatang 12. Nang sabihin niyang hindi pa niya naabot ang pagiging ganap. Sa mundong puno ng kompetisyon at paghahangad na magmukhang perpekto, ipinapaalala ni Apostol Pablo na ang espiritual na paglago ay isang patuloy na proseso. Walang sinuman ang maaaring magsabing wala na siyang kailangang matutuhan. Ang bawat araw ay pagkakataon upang mas lumalim ang ating pananampalataya, mas maging mapagpakumbaba, at mas maging masunurin sa Diyos. Isa sa pinakamakapangyarihang aral, mga kasulidad, ay sa bahaging ito ay ang paglimot. No? Paglimot sa mga bagay na nasa likuran at pagpapatuloy sa hinaharap. Marami sa atin, mga kasulidad, ang nahihirapang umusad dahil sa bigat ng nakaraan. Maring ito ay mga kasalanang nagawa, kabiguang naranasan, masakit na alaala, o mga bagay, pagkakataong nasayang. Ang iba naman ay nakakapit, no, sa mga dating tagumpay at nagiging kampante na. Ngunit, mga kasolidra, ang paalala ni Apostol Pablo ay huwag manatili, no? Huwag manatili sa nakaraan. Ang biyaya ng Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataong magsimula muli. Ang mahalaga ay hindi kung ilang beses tayong nadapa, kundi kung ilang beses tayong bumangon sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Sa talatang 14, mga kasulida, sinabi ni Apostol Pablo na siya ay nagpapatuloy sa layunin upang makamtan ang gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang buhay Kristiyano ay parang isang takbuhin, mga kasulida. Hindi ito sprint kung maraton. Kailangan ang pagtitiyaga, disiplina, pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos. Darating ang mga pagkakataong mapapagod tayo, madadapa, o mawawala ng lakas. Ngunit, mga kasulidra, ang Diyos ang nagbibigay ng panibagong sigla upang tayo ay magpatuloy. Ang ating layunin ay hindi lamang magtagumpay sa mga bagay ng mundong ito, kundi ang maging tapat hanggang sa wakas at marinig ang tinig ng Panginoon na nagsasabing magaling, mabuti at tapat na alipin. So ang mensaheng ito ay napapanahon, mga kasulida. Lalo na sa panahong maraming tao ang madaling sumuko habang nahaharap sa mga pagsubok. Marami ang nawawala ng pag-asa dahil sa mga problema sa pamilya, problema sa kalusugan, problema sa kabuhayan o ministeryo. Ngunit ang Pilipos 3:10-14 ay nagpapaalala na ang ating lakas ay hindi nanggagaling sa ating sarili, kundi kay Kristo. Ang kanyang biyaya ay sapat sa bawat araw at ang kanyang kapangyarihan ang siyang nagpapalakas sa atin upang magpatuloy. Sa huli, mga kasulida, ang buhay Kristiyano
ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang ating nagawa, kundi kung gaano tayo naging tapat sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na lumalakad kasama si Kristo araw-araw na lumalago sa pananampalataya. Hindi tumitigil hanggang sa ating marating ang layuning inilaan niya para sa atin. Naway maging panalangin ng bawat isa sa atin na ang panalangin ni Apostol Pablo. Panginoon, nais kitang higit pang makilala. Tulungan mo akong huwag mabuhay para sa sarili kong ambisyon, kundi para sa iyong layunin. Bigyan mo ako ng lakas na iwan ang mga hadlang ng nakaraan. Magpatuloy sa aking takbuhin ng pananampalataya at manatiling tapat hanggang wakas. Sa ganoong pamumuhay, mga kasolidra, mararanasan natin ang kagalakan ng isang buhay na ganap na nakasentro kay Hesukristo at ang pag-asang naghihintay sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, taos puso kaming nagpapasalamat sa iyong banal na salita na aming napakinggan at napagbulayan mula sa Pilipos. Salamat sa paalala na ang pinakamahalagang layunin ng aming buhay ay ang higit kang makilala, maranasan ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay at mamuhay ng tapat sa iyong pagtawag. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas naging abala kami sa mga bagay ng mundong ito kaysa sa aming relasyon sa iyo. Linisin mo ang aming puso at isipan. Tulungan mo kaming talikuran ang aming mga kasalanan. Kalimutan ang mga bagay na humahadlang sa aming paglago at patuloy na tumingin sa layuning inilaan mo para sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas upang huwag sumuko sa gitna ng mga pagsubok, kabiguan at paghihirap. Kapag kami ay nanghihina, ipaalala mo sa amin na ang iyong biyaya ay sapat at ang iyong kapangyarihan ang nagbibigay sa amin ng panibagong sigla upang magpatuloy. Naway maging matatag ang aming pananampalataya at maging tapat kami sa aming paglilingkod hanggang wakas. Pagpalain mo ang bawat pamilya, ang aming simbahan, ang aming mga pastor at leader, at ang lahat ng iyong mga lingkod. Pagkaisahin mo kami sa pag-ibig, pagkakaisa at pananampalataya upang maging mabuting saksi kami ng iyong ebanghelyo sa aming tahanan, sa aming komunidad at saan man mo kami dalhin. Sa aming pag-alis sa lugar na ito, samahan mo kami ng iyong banal na presensya. Ingatan mo kami sa lahat ng panganib, pagkalooban ng mabuting kalusugan, kapayapaan ng isip at pusong laging nagtitiwala sa iyo. Naway ang aming buhay ay maging patunay ng iyong pag-ibig at biyaya. At sa bawat araw ay lalo ka naming makilala at masunod. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kalwalhatian ay aming iniaalay sa iyo. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.